Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kawatang salise, huli sa CCTV. Pasyente sa isang pribadong ospital sa lungsod ng Caloocan, tinabla. Makawani ng ospital nagtuturuan. Mga ka-KP, bare months na, kaya ang mga kawatan pag-alagala rin. Maging lerto kayo bago kayo masalisihan ng mga dorobo tulad itong susunod nating reklamo. Panoorin. Sa kuha ng CCTV na ito sa loob ng Bernardino General Hospital 2 sa Zabarte Road, Barangay Olympus, sa Novaliches, Quezon City, makikita lumabas sa pribadong kwarto ang lalaking animoy dumalaw lang sa isang pasyente. Mapapansin na bitbit niyang isang gadget. Pababa na ng hagdan, kampanteng-kampante pang lalaki na dinaanan lang ang mga nurse at aides sa pasilyo. Pero ang lalaking ito, hindi pala kliyente o kaanak ng pasyente. Isa pala siyang kawatang sumasalisi para makapagnakaw. Si Norma Bacod sa kilos pronto lumapit sa reklamong umano'y kapabayaan ng Bernardino General Hospital 2 nang minsan makonfine ang kanyang 1 taong gulang na anak. Yung anak ko po kasi nagkaroon po siya ng PTB primary. So kailangan daw po siyang i-admit. Kaya doon po namin siya dinala sa Bernardino kasi kahit naman po private, hindi naman po katulad ng ibang private na mahal. Sa kagustuhan ni Norma na mabigyan ng seguridad at pribadong pangangalagang anak, pinili niyang manatili ang bata sa private section ng Bernardino. Dahil nasa private room, nakaugalian ni Norma na mag-lock ng pinto, bagay na tinutulan daw ng pamunuan ng Bernardino General Hospital. Sabi niya, ma'am, hindi kayo pwede mag-lock ng pinto. Kasi ang policy daw po ng hospital, pagka private, syempre every minute daw po sila dumadalaw sa pasyente. Sabi ko kasi po, ma'am, yung gamit ko po, yung cellphone, saka yung pera po, nasa loob po ng kwarto. Sabi po ng nurse, hindi po talaga pwede, ma'am. Bawal po talaga. Nang minsan mahimbing sa pagkakatulog si Norma sa inookupahang nilang kwarto sa ospital, dito na siya nanakawan. Di kinapkap ko po yung cellphone ko sa ilalim po ng unan. Wala na po yung cellphone ko. Lumabas po ako, nagmamadali po ako. Tinanong ko po yung nurse. Nurse, may nakita po ba kayong pumasok dito? Sabi po sa amin, bakit? Kasi po may nawala po sa amin eh. Nawala po yung kami ng tab tsaka yung cellphone ko po. Wala daw po silang nakita. Mismong araw na yon, nagreklamo si Norma sa pamunuan ng ospital. Pero agad daw naghugas kamay ang pamunuan ng Bernardino 2 Hospital. Sabi po ng supervisor, iniimbestigahan pa po yung security kasi wala daw po silang pananagutan doon. Sabi ko po sa kanya, anong klaseng hospital po ba meron kayo? Bakit po private kami, napapasukan pa rin po kami ng magnanakaw? Paano po pala kung ninakaw po sa amin yung bata, wala rin po kaming kaalam-alam. Dahil sa malamyang seguridad ng ospital at kawalan ng aksyon, nabigo si Norma na makilalang lalaki sa video. Kilos pronto kaming nakipag-ugnayan sa Bernardino General Hospital para pasagutin sila sa naturang reklamo. Pero tumanggi silang humarap sa aming kamera. Sir, hindi siya magpa-interview sa amin. Hindi po. Ayon mismo sa Department of Health or DOH, may malaking paglabag na ginawa ang Bernardino Hospital. The door is closed. Pero kung i-lock or not necessarily. Kasi in case an emergency happens to a patient, madali silang makapasok. Ang mga pasyente kasi may mga karapatan. Right to privacy, right to confidentiality, ay right din sila sa security. When it comes to that matter na nawalan, the hospital has something to do with that.
Napansin din ni Dr. Saulog sa CCTV ang ilang mga pasyenteng nakaratay sa hospital bed sa gilid lang ng pasilyo at wala sa mga pribadong silid. Dapat ang pasyente ay nasa kwarto o nasa ward, hindi sa aisles o sa hallway. Nangako ang pamunuan ng DOH na imbestigahan nila ang kasong ito. If we find the hospital liable, we will impose a sanction. We can penalize the hospital. Alam mo, Lex, Nika, nakita ko kanina yung sinasabi ng taga-DOH, mas ano pa siya concerned pa siya roon sa mga sa pasilyo, nakabalandra, hindi talaga doon sa nanakawan. Alam mo, kung ako magsasalitang kalye na lang, mas masarap katusan yung sinasabing supervisor ng ospital. Kasi, na-interview natin to nung kamakailan lang, nasa kanila talaga, SOP nila, na wag sara ang pinto. Bawal ilak. Bawal ilak. Ngayon, pwede ka nang kumatok. Okay. Kung titingnan mo, pag nasa private hospital ka, kinakailangan mo ilak. Kaya kung nurse kid, kumatok ka. Gumato ka, tama. Private yan eh, hindi naman yung ward. Paano yun? Sinabi ng ospital, wala raw silang... Medyo, Liability. ito naman, meron niya ng magagawa ng DOH na sila i-impose sa kanila na susunod. Mas maganda siguro sa atin, panawagan natin. Kung kayo ho'y pasyente ng namang hospital na privado yan, pwede ho kayo mag-lock ng kwarto ninyo. Binayaran nyo rin yun. Yun eh, Private kasama yun, yan eh. di ba? Pag medyo ayaw ng nurse, abay, kumuha kayo ng papel at medyo telescope yun gano'n. Medyo pag walang nakikita, sabay, Pukin nyo. biro lang. Hindi. Kami gumawa. Baka may gumawa. Hindi, pagsabihan nyo na lang. Yan. Kumatok kung may kailangan talagang ipasok.